Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely. But it has been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation, and based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment. Well, Your Honor, I cannot definitely... Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegals. Etong si consignee for hire, she is not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko, being the recipient of the shipment. Pagkatapos it was discovered later, siya pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document, assisted by the consignee?
Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs. Your Honor. And I suppose that should have been addressed long time ago. Yes, Your Honor. If we will be adopting the narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congresswoman Jinky. I was thinking that you just wanted to manifest something. But sundan ko lang, isang very short question lang kay... there are reports that some consignees being used by importers are fictitious consignees. Nagbibigay ng pekeng pangalan, pekeng registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Your Honor, that should not be the case, Your Honor. But because there is a process of verification, Your Honor. But would you agree with me that siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? It is possible, Your Honor. So you have records to show that indeed there were fake consignees or owners of companies that was used as consignee sa isang mga importation. I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige. Salamat po. Yan. Now, I will now yield the floor to Congressman Keith Flores. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, when did you start, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled doon sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi po. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers na napapapasok mo? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So, 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane, no? May Okay. dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Ayun nga po. At nung December nga rin po noon, taon na yon, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po, Your Honor. So strict even if nagbayad ka na? Opo, harangin po nila yan, nagbayad ka na. Kahit bayad ka na? Oo. Marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa x-ray, pwede na naman nilang pa 100% inspection. Marami silang pwedeng gawin na pwede pang haharas. So ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Your Honor. Okay, now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Average amount. Iba-iba po pero mataas po siya. Hindi Mataas? ako nagkakamali. Mga nasa 280, 300, mga ganun. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system. Yes, Your Honor. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo, even if nagbayad ka na. Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enrolled ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung kausap mo. Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po, ang nag-establish po niyan sila, Commissioner File doon po nung time niya. Commissioner file doon. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center. So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Yes, Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay.
So Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Meaning wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, kailangan kang dumaan sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun eh. Sinabi ni Jojo ba, ni-refer nila ako sa kanila. Nung nakamit ko sila, si Tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Parang ang aking intindi po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo. Kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Opo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, Your Honor. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned, offered by Councilor Small Abellera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino yung 5 million? Yun, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo ring na-meet si Pulong Duterte? To be fair with the Never po. congressman? Never. Never. Opo. Okay, si Small Abellera nakausap mo. Yan po, opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya po. Kay Small Abellera. Yes po. Siya lang mag-isa? At that time? Opo. Ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung isa kasama rin sa Davao Group. So, dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni Small Abellera? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay. Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos na ang pagpasok. Opo. Okay. Now, sino ang lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung duties and taxes nun, mas mataas po talaga. Doon sa first, before the enrollment Opo. sa TARA Opo, system. talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo yan ng legal, Answer me. It should be more. it should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take their word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun, yun ang parang you will believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po, Your Honor. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento. Kung drugs po yun, hindi ako papayag. Syempre. Of course, di ba? But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't Opo. find out kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Yes po, Your Honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang sudden inspections, walang red lane bigla, wala. Wala po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container.
Yes po, Your Honor. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Your Honor. And sa testimony mo, these are all siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, Your Honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng kung sino man to binibigay yung payment na 170? Yung sa Tara po, inetext po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntahin niya ako doon sa isang lugar. So cash to. Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person. Yes po, Your So Honor. kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng pera? Weekly basis po. Weekly. Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Yes po, Your Honor. And that's, anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So, cash, no? Cash, sabi mo. Cash po. Okay, now, to the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your assumption ba of your current position? Your Honor, prior to my assumption, I've not... Heard. Yes, Your Honor. Okay, but nga yun, you've heard of it. From the... Stories. Yes, Your Oh, Honor. but never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo, or anything like that. I am not aware, Your Honor. You I'll are have not to check. aware? Yes, sir. Di ba? Sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang na, ano? That's 100 containers a week. I have to check our records, Your You Honor. have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong Tara system before. Yes, Your Honor. Good afternoon. So, anong alam mo about the Tara system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up to now, that the common transaction in the Bureau. The common. Regardless of kung sino yung commissioner. Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So, anong year mo pa noon nalaman na may ganitong Since time kalakaran? immemorial, Your Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako, 2 bisis akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas. I was then in Batangas. So, Mark Taguba is just one of the many who facilitates the Yes, Your pagpasok Honor. ng mga container vans. Yes, Your Honor. One of the many. Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Honor, if there are about 10,000 per week containers, so how many brokers? The same of Mr. Taguba. So, are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the Tara system? Di naman Not siguro. exactly, Your Honor, Ah. because there are Super Green Lane, the multinational, na they are not really yung giving- legit na Yes, the dinideclare legit. lahat na That's gusto the- magbayad ng tamang buwis. Yes, Your Honor. But Okay. because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same. The same way as Mark Taguba does. Yes, Your Honor. Ilan yan sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan? Pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Guban? Baka No, Your Honor, that is based on experience. pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling now, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Help the people now because of drugs and smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Di ba even then, sinabi mo before pa or something like even that? then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, Yung container. I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included na. Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Gusto ko lang ano yun kasi para makumpleto yung Go ahead, sir. picture. Go ahead, chair. Mark, gaya nung tanong ni Congressman Flores. So, roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, halimbawa, sa isang linggo may 100 container ka, meron kang more or less 2 milyon sa isang linggo. Hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba utang. So, pero more or less mga malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container.
So regardless of the size, basta yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magkano 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na to lahat noon Senate hearings, congressional hearings. Wala naman po nagbago, nandiyan pa rin naman po yun. So hanggang ngayon, O pwede niyong makuha yan kung ano, sa sige. Senate. So nasabi mo na yan noon. Nasabi ko na po noon to. Tama ba yun, Jimmy, na yung bayaran pala dyan o yung tara system na sinasabi, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCash. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, you may proceed. Continue, please. So kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, anong kinikita mo? Mark, Malaki rin po. that's how much ba? I'm very poor in math eh. Ha? 3 million? 3 million a week? Yes, Your Honor. Uchaks. Oh, sorry. A week yan, ha? Your Honor, hindi lagi dahil po yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng containers, small time ka ba, big time, or medium? Wala, small time lang po Small ako. time ka lang. So may ibang mas nagpapapasok pa ng mas malaking number of containers kesa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. With the indulgence, Mr. Chair of Congressman Kit Flores, gusto Go ahead. lang in relation to what you're saying, yung 170 na binabayaran mo, Mark, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan ng resibo, whatever. O magkano niresibuhan doon? Sa Tara po ba ito? Sa Tara meron. Sa Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Meron po. Kaya nga po, sabi ko po noon pa ito sa Senate. Okay, magkano yung niresibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi 160 ang lagay. Hindi ko na nga po kasi pero lahat po yan. Pero nasabi palagay na ko, noon. meron kang journal na tinatago sa sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. Ilista mo yan eh. Alangan na maibigay mo yan na wala ka man lang record sa sarili mo. Sure. Ano, meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Ba, anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo nare-record yung yung Kung binibigay ilan po mo. ba yung mga... Meron po. Meron po. Pala meron. I-submit mo dito yung record. Oh, di ba? Meron ka niyan. Businessman ka eh. Alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na meron na po yan nabigay na nga po sa Senate dati noon. Bigay sa Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito. Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo. Correct? Yes po, Your Honor. Tinanong kita kung magkano niresibuhan doon. Oh, hindi mo masabi kung magkano niresibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagkat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po. Kasi kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs. Tama ako, di ba? Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or Hindi. Tama ako na kung may lagay doon, walang resibo yun. Sapat kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno eh. Correct? I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of Hindi ko sinasabi yung may personal knowledge kang. Sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman nagtatago ka pa na kung ano-ano eh. Ilang taon ka na sa customs? Your Honor, Ilang taon ka na sa customs? about 5 years, Your Honor. Wala kang alam?
Your Honor, About... Yung una kong Your Honor. Bira, 5 years ka na dyan, may alam ka. Bira, ang inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka eh. Sige po, Your Honor, kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo, mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasabi mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo. Si Chair. Okay? Yes po, Mr. I-submit Chair. mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O makikita namin ngayon yan. Eh kung yun sa drugs nga eh. Sa drugs. O yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos. Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista o kanino binigay ito. Nakalagay doon eh. Kaya binigay, meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Yun Chair. pala eh, meron ka pala eh. Submit mo sa amin para makita namin kung sino tumanggap. Eh nanguhula tayo dito, sasabi mo, o sino yung nakatanggap niyan? O manghuhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Nilaman po, Mr. Chair. Okay, please proceed. A few more Congressman, questions, Mr. Chair. Mr. Taguba, nung you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O Hindi iba-iba? po. Iba-iba po. Pero Iba-iba. So ano naman ang share ng consignee doon? may royalty fee po siya. How much naman? 1,500 1.5 lang? Per container? per container. But hindi ba siya mga problema kung siya din ang may hawak sa container na may contraband at siya nahuli? Yan po yung arrangement eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang iti-take niya? Kasi po, hindi naman din namin iniisip na yun nga po, may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment lang po iniisip namin. Okay, so sige, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your business? Ang 5, 6, 3 po. 3. Opo. Okay, now, customs. Hindi nyo ba wouldn't it be easier to track it na bakit itong 3 consignees na to, ang mga containers sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Isn't like if you just graph it, parang hindi ba nakakaano yan na but si consignee A, B, and C almost 30 per containers per week, yet the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan Yes, Your Honor, we have record for that. And anong ginagawa nyo? Ba't green lane pa rin yung mga consignees na yan or something? Hindi ba yan red flag dapat? Yes, Your Honor, that should be. And a my red question flag. is, what are you doing about it? Your Honor, You'll get back to me? No, Your Honor, it's handled by a different. Handled by whom? Risk Management Office. Risk Management Office. So they've been knowing about this and what have they done so far over the years? Your Honor, They can answer it, not you, right? no, Your Honor, Okay. there's a parameter, Your Honor. So Alright. they adjust the parameter accordingly, Your Honor. Kasi parang sa akin, it's impossible not to figure it out na itong si consignees na to, parang bakit ang mura ng taxes na binabayaran nila? Di ba? Ba't palaging may containers na pumapasok, yet always cheap lang yung taxes that they're paying? Sa akin, that's red flag already. Parang we should, I think, take a look at it. After 3 weeks siguro, tingnan nga natin to on the 4th week kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just 3 weeks. We've been here for years and walang nangyayaring ganun. Ano bang nangyayari dyan sa customs, Attorney Buko? As I've mentioned, Your Honor, there is a group who is in charge of that, Your Honor. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. Mr. Yes, Chair. Congressman Abante. Meron po po tayo itong customs police? Meron ba?
I believe we did not invite a representative from the Customs Police. I would like to make a motion that we, next hearing we had, that we should invite the Customs Police. We do, yun, meron pala. Ayun pala, meron pala. Can you please come forward and identify yourself, sir? Dito na lang. Take a seat. Have you taken your oath? Camilo Cascolan. How are you Pwede related po ba to ako the magtanong? the late General Cascolan? Ah. Okay, sige. So, Congressman Benny just would like to ask the question, ano ang tungkulin nyo dito sa pinag-uusapan natin? So the function of the the ESS actually is to prevent smuggling. Prevent what? Prevent smuggling. Smuggling. Corruption, correct? Yeah, as a consequence, Your Honor, Prevent yung lagay, correct? Again, Your Honor. Prevent yung lagay. Corruption yun eh. Yes, Your Honor. Ilan taon ka na sa customs? Sir, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, sir. 38 in customs. Yes. So alam mo lahat ang nangyayari dyan. If you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Right? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Mr. Chair, go ahead. Okay, sige. Thank you, Congressman Abante. The next member to interpolate is Congressman Zia Alonto Adjong. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Taguba, I'd like to address my questions to Mr. Taguba. Would you mind if I address you, Mark, instead? Oh, yes po, Your Honor. Kasi binabasa ko yung judicial affidavit. You're 33 years old, right? Yes po, Your Honor. Balikan ko lang yung mga katanungan nung mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na pinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no? Lesion. Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018. So, isang taon ka lang nasa tracking business bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang, po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, yung when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Natandaan mo ba? 2018 po. 2018, di ba? 2018 po. Tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto ko maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo, yung consignee EMT, tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin? Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstansya nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito? In dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba?
Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hongfei. Dahil si Hongfei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na CMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya yung may-ari. Okay. So, ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually, hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi dun sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Ano siya, nasa middle po ata siya. Kasi pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya, kasi siya yung customs broker eh. Siya yung nakakaalam So kung siya magkano. yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-arrange Oo. na sa doon sa Ang loob. pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system na in-explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, sa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes, So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sino nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. You-hold nila yung mga parating nyo. So, doon mo sila makikilala. So, ayun, aaregluhin mo yung iyong container. So, sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung Okay. problema namin. I-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung TARA system nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So ang nag-i-impose nitong TARA system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, Yes po. ang nag-i-impose nitong TARA system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores. The reason why you've reached out, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. Mhm. So, yun po. Mga December po yun puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group, naayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi ma-hold yung mga container mo. So ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacod at saka Davao Group. Tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment, meaning yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating or ginawang, pag may pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside, who more or less has influence and know the people who to tap para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee?
Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong consignee po yun. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group, kasi that's the reason why you're here right now, di ba? Yes. Kaso, bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka maahras? Yes po, kasi yun po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So, dahil nakakonect na ako sa kanila, so mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due indulgence Yes, please. of... Yes. Gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabanggit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-rates out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-rates out Davao Group? Kasi po, tama po yun, sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared. Correct? Yes po. Kaya nag-rates out ka sa Davao Group. Yes po, Your Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan, bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, Yes, Your ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong, Very true, Your Honor. sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, And ano itong tanong ko ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Sir. Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas ang puso ko. Yes, sir. So it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, with indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So it- Kaskolan, and- that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito ha. O, binanggit na ni Mark Taguban. Umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun? Na kung ano ang laman ng container eh. Di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? General merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Yun po. Hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? yes po. Oh,
nag-reach out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Zia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang compartmentalize yung issue. Sabihin, meron ng transaction dito with the Davao Group and dito yung hindi ito connected. Congressman Zia, gusto nyo ng chocolate? Ito, meron akong patchy, oh. Hindi smuggle to, ha? Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair, yung reason kung bakit nag-reach out ka sa Davao. Kasi sa nakikita ko, dalawa kasing sitwasyon itong nangyayari, di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka ng, hindi lang sa hindi ka mahaharas, pero ka pa ring protection, di ba? Kasi na-enrolled ka na doon sa Davao Group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka naka-kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo ay parang hindi ka mahas. At the same time, maybe, inclusive of that arrangement is for your protection in the, in your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito sa Quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you've already been time, no? Nabi nyo. Sinong nag-approach sa'yo in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa Davao Group na may shipment? O kasi, nung una kang tinanong ni Kong Jinky, naawa nga, karamihan naawa sa'yo. Kasi, ang sabi mo, akala sa'yo ng tao, ikaw yung smuggler ng... Ang pagkakaintindi ko is hindi ikaw. Sabi mo, hindi ako Ibig sabihin, hindi ako nagsasmuggle. Ibig sabihin, yung pumasok na shipment ay hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ngayon, yung shipment na ito containing this paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o o sila ang nag-approach sa'yo? Actually, simulan ko muna po, Your Honor, kung okay Kasi lang. Davao Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Manscarpio and Congressman Pulong. Sila po yung Okay, so nag-mention. what did yung mismong itong arrangement na ito, transaction na to? Kasi ang dami namang nasa tracking business, 'di ba? Marami kayo sa tracking business, 'di ba? Okay. Marami ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? Hindi lang special, na malas kung bakit ikaw. Paano? Dahil ba masyado kang kalapit nila or ikaw ang nag-approach sa kanila for this particular transaction? Kasi kung ikaw ang nag-approach sa kanila, it would appear to me na ikaw nag-smuggle. So paano? Can you explain to us kung... Pwede ko bang anuhin muna yung sa bakit ako na-convict? Yes, Kasi unang-una, explain ko lang sa... Hindi, explain mo na lang sa akin yung paano itong kaso na ito na nasama ka sa apps among all the many tracking businesses involved within customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come among all the tracking businesses, among all the consignees who've been accredited by the customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, which apparently came out to be drugs. Simulan ko po muna doon kay Kenneth Dong. So, ito po, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to itong MCLU 600-1881. So, tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito Pero, doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manili, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth Dong, binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon.
Wala rin po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, in-rate ko siya na isang normal na shipment. So, dinako sa proseso na normal. So, DJ, ano mo nga to? Paano ba tong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko sa normal na proseso. Wala po talaga kaming alam kung may issue yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, May 15 pa lang, nagsasubmit na ng manifest yung barko 24 hours bago siya mag-arrive sa sa port KBOC. So doon pa lang kung mayroon silang hinala na ito maling shipment ito, dapat sabihin natin dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga kontrabando ito. Pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush eh. Hindi naman kinasabing sa akin ni Kenneth na, ilabas mo na yung... Si Kenneth, ano ni Kenneth? Customs broker ba siya? Hindi, client ko po siya. Sorry, client mo. Opo, Okay. siya po yung nag-inquire sa shipment na po. Congressman Sia. Mark, ito bang, ikaw ba nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi. Hindi. Ano lang, ukay-ukay lang, saka ano pang ini-smuggle mo? Drugs. Para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, smuggle na yun. Ayun, oo. So, ibig sabihin, pag general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan? General merchandise. Kasi po, para malaman niyo po yung proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin niyo po yung trabaho ng FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung exporter sa China. Itong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yun, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga mga products nila, ikino-consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat eh. Kung i-declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Your Honor. Go ahead, Monsieur. Thank you. So, you were saying about Kenneth Dong. So, you were kliyente mo siya. So, is it safe to assume that this Kenneth Dong knows this shipment kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services? Tama ho ba? Opo. Okay, pakipaliwanag nga. No, so, gusto kong malaman kung paano ka napunta dito. Ayun po, nag-inquire po siya. In-read ko siya na regular shipment dahil wala namang kontrabando o kahit ano man dun sa kanyang pinadalang packing list. So parang normal lang, walang hindi ko pinag-isipan ng masama. So sabi ko nga po, May 15 pa lang nagkaroon na ng manifest. Matagal po yan na-release. Parang kada araw, nagbayad ng OLRS, nagbayad ng ganito. Hindi siya minadali. Ibig sabihin, hindi siya nakalabas agad-agad. Hindi po, pero naka-green lane po siya. Naka-green lane. Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong balak silang anuhin yon. Pwede nila i-red Ilang lane. weeks ba bago na ilabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang ilang weeks o ilang months? Kung di ako Despite the fact na naka-green lane siya. alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang, nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na. So mga 1 week. Mga 1 week po. So yung regular na processing for the green lane. Ang green lane po, kung mamadaliin siya, mga 2-3 oras, mailalabas mo na yung container. Oh, sige, okay. So May 15, may sabi mo, may mga fees na, processing fees, tapos hindi pa nailabas. May manifest na sa barko. Ibig sabihin, nandiyan na siya. Okay. Hindi pa lang siya, parating na siya sa port. Okay. So doon pa lang, ginagawa yun para si BOC, kung tingin niyang may problema, pwede na niyang i-red lane. Pwede na niyang i-alert. So, maski si BOC, wala siya nakikitang kahit anong anomalya dun sa... Pero hindi shipment. nyo alam kung sino talaga yung may-ari ng shipment na to. Hindi po. Hindi nyo alam. Hindi po. So ikaw yung naghanap ng consignee, tama ba? Yun ba yung pagkaintindi ko? Opo. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay.
kailangan niya ng consignee for hire. So yung pay, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment na Based yun? dun sa, opo, kasi para malaman nyo rin po, yung proseso dun naman sa China, pagka mag-e-export siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So pupunta siya sa container depot ng shipping lines, siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag-i-stuff ng mga gamit. Now, I'll ask you, kasi yung very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, 1 week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within 1 week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group. Tama ba? Para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po, itong particular na shipment na ito, kaya naman siya nailabas ng, dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang container, ang truck ko lang po noon, 8 lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, di gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nagra-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, gusto ko lang kasi maintindihan, no? Sabi ko nga, gusto kong tayihin yung senaryo, no? Sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga, given na yon, nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, di ba? And then later on, you did not know that the shipment, kasi nakapasok ka na sa kanila eh. That's the first scenario that happened. And the transaction there was successful according to you, no? So here we are now. Di ba? So, pumunta ka seeking the assistance of this same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng ship. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may laman na ship. Opo. Tama ba? Pero yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa tabu na yan. Aha. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, Okay. pag nung 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, 26. Kung pa lang po nalaman na meron palang metal cylinder. Okay. So, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari nung Davao Group o pag-aari ni... Hindi. Tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpoprotekta. Okay. So, Your Honor, kasi dadagdagan ko lang yung kay Mr. Mark Taguba. Yes, please. Sa port of origin po, doon sa port of loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Yang. He Okay, is Michael one among Yang. the biggest consolidator sa China. Wait lang. The same Michael Yang that was shown in the matrix of PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. If I may, Yes, Congressman please. Adjong. Yes, no? please. Jimmy, kasi medyo seryoso yung aligasyon na yan. No? Yes, sir. Anong basihan natin para sabihin mo na si Michael Yang ang consolidator? Para lang sa kaalaman namin lahat. Kasi may madaling magpangalan eh. Your Honor, I have testified already. One among my shipments, according sa galing yun sa kanila. Siya lang ang nag-consolidate sa China. The same also, Your Honors, na mga nawawala na containers. Iwan information po ito, Your Honor, na sila ang nagko-consolidate sa China, nawawala sa Port of Manila, nawawala sa Port ng Taguluan. Sino nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang consolidator? Your Honor, may testimony already dahil kaya sa I akin... know. Kahit may testimonya ka, iba ngayon. Sabihin mo sa amin, sino? Si Mr. Henry Tan, Your Honor, at saka si Mr. Abiliera kung bakit nila ako in-invite. So si Mr. Henry Tan ang nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang nagko-consolidate. Yes, Your Honor. And who is this Mr. Henry Tan? One among also the financer, importer, Filipino-Chinese? Filipino-Chinese, Your Honor. Nandyan siya sa customs? Negosyante yun, Your Honor. Negosyante. Anong negosyo niya? The same din, Your Honor. Nagpaparating din ng mga kargamento before. So, General merchandise din. Yes, general merchandise. So, na hinihingi niya rin po ng clearance. Meron ka bang report na ginawa sa Bureau of Customs sa pagiging intel operative mo noon na i-red flag yang Henry Tan na yan? Your Honor, I have submitted reports ng isang malaking bodega sa Giginto, Bulacan. Who owns the bodega? Marami po yan, Your Honor. One among them is the Okay. consolidator galing kay Michael Yang. Yan po Sige. yung... Yung Henry Tan, anong report mo sa Bureau of Customs about Mr. Henry Tan? Meron ka bang ginawang report? Yes, Your Honor. And what does the report say? The same, Your Honor. Practicing general merchandise.
So, Yun ang mga para deklarasyon siyang nila. Mark Taguba rin. Yes, Your Honor. So, kaya nga, sinabi mo ba doon sa report mo na si Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator nitong mga goods na ito from the port of origin? Yes, Your Honor. That is also included in my affidavit in this Quadcom, Your Honor. So, okay, sige. Thank you. Congressman John, please continue. Mr. Chair, have we invited Henry Tan here? We actually did, but we don't know kung sino yung where to find this. Perhaps Mr. Major Cascolan would know. Kilala mo ba si Mr. Henry Tan? No, sir. So you have no idea who Henry Tan is? No, sir. So si Jimmy, alam mo ba saan ang opisina niya? Saan ang Your ano Honor, niya? I give already the former address that I knew. Sa Binondo. So yung dati niyang address that you know, ibinigay mo na sa, can you check nga, COMSEC? Yes, Your Honor. And ask the assistance of the PNP to locate this Mr. Henry Tan. There's another name he mentioned, Mr. Chair. Sino pa yung isa? Maliban Yang. kay Henry Tan, meron ka pa mention na pangalan eh. Michael Yang. Your Honor, si Small Boy Abellera. Oh, Small Boy Abellera. Si Small, oh. I'd like to also, Mr. Chair, direct the COMSEC to try to contact Mr. Abellera. The Councilor Abelera was here last time. He attended this hearing. And we will again invite him in the next Quadcom hearing. Sige, please continue. Thank you. Congressman Joe. Thank you, Mr. Chair. So, balikan ko lang. Alam ko, parati ito tinatanong sa'yo, Mr. Mark Taguba. Balikan ko lang si Mark. Mamaya, tatanungin kita, Mr. Jimmy Guban. Mark, so, nag-usap kayo ni Kenneth. And then, paano napunta yung usapan nyo to a point na nagte-textan na kayo ng certain nanny at saka di ba? Parang ganun yung Can you please supply the events and the information? Kasi gusto kong malaman how did you arrive into deciding na kailangan mong i-tap again your Davao connection in order for your shipment to be released as soon as possible time. So after Kenneth Gudong, saan ka pumunta? Sinong tinext mo? Hindi po, lahat po ng shipment talaga, nagbibigay ako sa Davao Group. Okay, so, sige. kasama tong shipment na ito. So, ibig sabihin, kasama na yung shipment na yun, kaya Opo. nagbibigay ka. Okay. May na-mention ka na mga pangalan kanina. No? Sabi mo, pumunta ka ng Davao, tama ba? Yes po. Nagkaroon ba kayo ng meeting with all of these personalities that you mentioned? Sino yun? Si Nani? Can you yung mga Davao Group na sinasabi mo? Si Tita Nani po, si Jack, si Jojo, si Noel, si Big Brother, si Big Small. Brother is yung si Councilor, sino yun? Abiliana? Hindi po, si Gerald Capuyan po yun. Allen Okay, Capuyan. okay. Tapos si Small yan. Mm-hmm. Tama ba? Yan po. So ito yung sasabi mo ba na para silang lobby, kumbaga kung sa politika sa states may tinatawag na special interest groups, no, na na tumutulong sila sa isang bagay para makuha kung ano yung gustong makuha ng kliyente nila. So parang ganun sila, parang pressure group sila para mas mapadali yung transaction mo. And in this case, yung mga releases ng shipments mo, tama? Yes po. Okay. So saan kayong nag-meeting? Nag-meeting ba kayo? Sinabi mo, nag-meeting kayo sa Davao. You were sent to Davao. Did you go to Davao on your own? Or was it part of the arrangement? Ayun po. Pinapunta po ako sa Davao. Okay. So, yun nga po, wala naman akong kilala sa Davao. Si Jack po yung nag-ano sa amin noon, sa instruction din ni Tita Nani. Dinala naman ako ni Jack sa isang restaurant. Hindi ko na po maalala kung saan kami nag-meet. Yun po, nakamit ko po si Small. Ayan. Nag-usap kami tatlo. Sinabihan nila ako, yan, Mark, ito, barkada ito. Yan si Small, yan ang number 1 counselor dito, ganyan. Tapos sinabihan naman ako ni Small noon na kung papasok ka sa amin, kailangan regular kang mag-remit. Huwag kang papalya. So iba pa yung binibigay, okay. So iba pa yung binibigay mo na 170? Akala ko ba yun ng enrollment na? Iba pa ito? Hindi po, Itong 5 yung million. enrollment po, yung 5 million po yun. O ito nga yung sinasabi mong nag-enroll ka. Opo. Okay, sige. Please, Tapos meron yung kada weekly. So yung enrollment lang yun para makapasok ka sa kanila. Tapos kada container na i-release mo, magbabayad ka sa kanila, 10,000 po yun.
So, binigay mo itong 5 million na enrollment fee. Sabi mo, binigay mo kay Councilor, tama ba yun? Small? Tama, no? Yes, Mr. po, Your Chair. Honor. Yes, please. Nabanggit mo nung last hearing natin, nung tinanong namin si Small, itinanggi niya eh. Itinanggi yung 5 million, itinangging nakausap kanya. Itinanggi niya yun eh. Okay. So, paano mo ipapaliwanag yun? Your Honor, pagkakaalala ko po, hindi po niya tinanggi na nagkausap kami. Ang itinanggi lang niya Yung 5 million. Yung 5 million. So, syempre, ano niya yun istorya niya yun. Isa storya ko. So, i-deny niya talaga yun. Pero, ang tanging pweba ko lang, sabi ko nga, kung ang hinahanap niyo po is, nagbigay ba ako parang resibo ba? Na tinanggap niya yung 5 million, parang gano'n. Tingin ko wala naman pong gagawa ng gano'n eh. So, ang tanging pweba Pero ko lang... meron ka record noon, sarili mo. Wala resibo yan. Totoo yun. Pag nag-resibo ka, tanga ka na. Pero ang natanong ko, meron kang tinatago na personal na journal dyan na itong Isbol Abiliera tumanggap ng 5 milyon. Meron kang tinatago dyan, di ba? Yun ang ipakita mo sa amin. Sige po. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, what appears to me, Mr. Chair, Mark, is, although bata ka nung oras na yun, pero I'm sure, meron ka namang idea sa negosyo, di ba? If somebody asks you for a 5 million pesos as an enrollment fee, you wouldn't give it that easily, no? Without knowing kung ano yung kapalit, di ba? Yes. Okay. So, what made you decide na itong 5 million ko ay guaranteed na yung protection at saka yung yung mga request ko ay may bibigay sa akin o makukuha ko? What makes you what made you feel safe that that's an investment eh. Kung akong tatanungin mo, I'm not a businessman, but that's an investment on your part. You've given 5 million enrollment fee. In exchange is protection and for all of your shipments to be released as quickly as possible. Hindi ho tama ho ba yun? So, what made you decide to go to Davao despite the fact na ilang beses kayo nag-meet ni Nani at saka ano? Balikan ko lang po dun sa... Okay. So kingiti na Nani pala, okay. Weekly po talaga, nagre-remit ako sa kanya. So sabi ko po... Saka nagre-remit kay? Minsan po, sa kanya mismo. Sinong kanya? Kay Tita Nani po. Okay. So minsan po tatawagan niya ako, nandito ako sa baba, sa tapat na lang opisina ko yun. O minsan naman, pupuntahin niya ako sa isang lugar, doon kami mag-meet. So, weekly po yun, kada container po na napaparating ko. Doon naman po sa yung naging insurance ko po. Ang totoo po niyan, tama po kayo, parang sugal po yun. Pero ang naging basihan ko na lang po si Jojo Bacud kasi taga sa amin po siya eh. Kilala ko po siya noon pa. So, si Jojo Bacud, kasama ba sa Davao Group? well, I assume kasi siya yung nag-ano sa kanila eh. Nag-refer sa kanila eh. Okay. So, Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Tita Nani and Jojo in the hearing. With the indulgence yeah, please, of yeah, sure. Congressman Adyong. Yes, what is the motion? That we invite a certain Tita Nani and Jojo in the next hearing. There is a motion to invite a certain Tita Nani and a certain Jojo in the next scheduled Quadcom hearing. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. So, Comsec, please invite the two personalities mentioned. Sir Chair. Please proceed. Yes, please help me understand, Mark. Gusto ko lang talagang yung the whole transaction that happened. I want to know, earlier, you responded na you've been paying 170,000 to Tita Nani, di ba? Hindi po. I'm sorry, to the customs, yung Tara system. That's it. Yung 170,000 po yun, may breakdown Per po container, yun. yes, Opo. okay. So may tara doon, meron din customs duties, merong shipping line. So this is already exclusive of the 5 million enrollment fee. Bukod po Okay, po yun. bukod pa yon. So hindi yun guarantee na dahil nagbabayad ka ng 170,000 ay enrolled ka na. Tama?
Enrolled ka na meaning nakapasok ka na dun sa Opo, grupo opo. na magpo-protect sa tayo, sir, di ba? Tama? po, opo. Okay. So, when you were asked to pay for the 5 billion, ibig sabihin, this is another layer of protection naman. Tama ba? Hindi po, yung 5 billion po yun, ano yun eh, pagpasok mo pa lang sa Yun kanila. nga, Opo. exactly, yeah. Kasi ang gusto kong tanungin is why do you have to pay for another 5 million when you were already dealing with the same persons? You were already helped by, kasi di ba sabi ko kanina, the reason why na nagtiwala ka kasi lahat ng mga transactions mo before napalabas, di ba? Ito po. Okay. So, now, dahil malaki yung tiwala mo, ang tanong ko is you were already dealing with the same persons, tita, nani, etc., ganito. So, my question is, why do you have to pay for another 5 million pesos over and above those amounts that you're paying these people kung meron na kayong engagement early on? Gusto ko lang maintindihan, help me understand. Kasi parang ang impression sa akin, Mr. Chair, pardon my ignorance, gusto ko lang talaga malaman. It's going to be another layer of protection if you ask me. Because you need to pay up a additional 5 million insurance policy, di ba? Ganon yung labas niya sa akin eh. Yes. Gusto ko, maintindi mo daw sa akin, Mark? Yung 5 million po, isang beses lang po ako nagbigay sa kanila. Okay. Yung pumunta po ako ng Davao. Ano lang yun, kumbaga, walang container na involved doon. Ano lang yun, baga, para makapasok ka lang sa Okay, kanila. now I understand. Okay. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila for your protection. Opo. Okay. So, ganun yung pagkaano ko. So, ngayon, ang tanong ko ngayon, you've mentioned big names. Di ba? Parang ang na-mention mo is, isa sa nagtiwala ka sa mga taong to, nagbigay ka ng 5 million because may nami-mention sila ng mga pangalan tulad ng yung si Man Scarpio, Attorney Man Scarpio, Congressman Pulong Duterte. What made you at least convinced na talagang isang grupo ito at ito sila Nani, ito sila, sino pa yung mga na-mention mo ng mga pangalan, ay talagang magagamit nila, if ever, no, presumed, no, na the allegation is magagamit yung kanilang influence. So what made you convinced na itong Davao Group ay talagang sila yung namumuo nito? Yun nga po. Yung mga container ko nga po is na green lane po lahat. Ang totoo po niyan, kung tutuusin, nabanggit ko lang talaga sila sa congressional hearing nung last time eh. At yun nga po, dahil yun po yung pakiramdam ko na kung bakit nagkaroon ng kamalas-malasan itong buhay ko. Hindi ko po talaga balak na sabihin yung mga pangalan nila ng mga panahon na yun. Marami pong congressman noon na marami nagtatanong, talagang hindi ko po ako handa. So bigla akong nabanggit yun. At yun nga, ako talaga wala naman akong pakialam kung sino Nabanggit man. mo kasi sinasabi sa'yo. Opo. I mean, sinasabi nung mga kaano mo. Opo, yun po. Gusto kong saklaruhin na wala naman po talaga akong pakialam kung sino man talaga yung nasa tuktok niyan na nagmamaniobra sa Bureau of Customs eh. Kung sino pa yan. At ang nagsasabi naman yan sila. Nakita niya naman yung mga text messages. So wala rin naman akong dahilan para siraan tong mga taong ito, sila Paulo Duterte, Man Scarpio. Naniniwala naman ako sa'yo. Kasi ako naniniwala ako sa'yo na ang gusto mo lang, punto de vista mo is mapaganda yung negosyo mo. And I believe you on that. Ganito lang, gusto ko lang tanungin, may na-mention ka na Chinese name na from the place of origin nung itong shipment na to. Ano yung consignee kasi hindi siya accredited dito? Yun po yung Hongfei. Yun po yung Hongfei export, import. Ako ba? How is this connected with Michael Yang? Because I've mentioned somewhere the name Michael Yang eh. I'm sorry, I've heard about Michael Yang. Was it you, Jimmy Guban, or ikaw ba, Mark? Siya po yata. Okay, sige. Gusto ko lang maintindihan. So itong mga, itong kumpanya na ito sa China, wala silang accredit. So they need a partner here, local consignee, tama ba? Yan po. Doon po Okay. pumapasok. How many times is this company in China been sending shipments to the Philippines and needed more local consignees? Would you know? Base po doon sa nakita kong investigasyon doon sa Senate, kasi may logbook sila eh.
marami din silang iba pang mga broker consignee na ginagamit. Okay. So, wala na po akong personal knowledge kung ilan. I think, Mr. Chair, this is very important, no? Kasi if what Mark Taguba is saying, is telling us is true, na itong, ano yun, pakiulat nga, yung company na yon, yung Chinese Hongfei company. po. Hongfei. Hongfei. Now, if this is true, kasi sa kanila galing yung shipment, di ba? Tapos kumuha lang si Mark ng local consignee kasi hindi nga sila accredited sa customs. So they cannot actually do business here in the country. They cannot export. So somebody has to claim ownership over these shipments. If that is true, then I believe we need to go back to how many times has this company been sending shipments? And what are the consignees? Kasi baka naman up to now, hindi natin alam, baka pumapasok pa itong mga ito, di ba? Itong company na ito. So, may I request, Mr. Chair, I believe we have our partner here at the Bureau of Customs. Maybe we can request for that data, no? Para po malaman namin kung paano. Yung shipment na, kasi I'm sure you also have a data with, kung ano yung local consignee, yung shipment, place of origin, yung shipment nitong kumpanya na to, at saka yung mga consignees na nag-claim ng ownership, no, doon sa mga shipment na to. Maybe we can that can help us probably, Mr. Chair. So, Attorney yes. Buko, Can can you we- provide the yes. committee data on Hongfei, no? Hongfei ba yan? Hongfei, yung Okay. Mr. Richard Chen. Yes po, Your Honor. So, yung owner ng Hongfei is Mr. Richard Chen, or yung Chinese name niya is Chen Julong. Tama, no? Yes po, Your Honor. So, I'm sure he has a lot of importations in the past. O baka hanggang ngayon, meron pa yan. So, pakibigyan ng datos ang committee ito. Gusto natin tulungan. Yes, please. Yes, Mr. Chair. We will provide the... Sige, maraming salamat. Because we want to help out also customs on how to surveillance and protect our borders from the entry of these contrabands, no? We want to help them out because what I see, Mr. Chair, based on the testimony of Mark Taguba, we're dealing with transnational crimes, eh. Yes. Yung drugs. Transnational to. Hindi lang ho ito nagkukuha lang sila ng mga partners nila dito sa Pilipinas para lang maipasok yung kanilang shipment. We're talking about how many tons of diba? It's so shocking to me, Mr. Chair, and it's mind-boggling because the time that 6.7 tons was smuggled in the country during the time when the Philippines was declared a war against drugs. So parang napaka-ironic, Chair. So we want to help out also Customs, our partner agency, in Okay. the Customs. For my last, I think my last two questions lang po, Mr. Chair. Sige, last two questions, Mark? Congressman Madjo. 1 year kang nagnegosyo. I mean, sabi mo, 2017, 2018, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, ibig sabihin, sa palagay mo ba itong Davao Group na to, nandyan na ba sila? Matagal na? Before your entry? Wala po akong Okay, wala kang personal idea. So, knowledge maybe po. I'll ask Jimmy Guban. Jimmy, narinig mo naman yung testimony ni no? Yes, Your Honor. Yung mga sagot ni Mark Taguba. By the way, Yes, Your Honor. magkakilala ba kayo ni Mark before itong mga kasong to at yung nangyari? Yes, Your Honor. Magkakilala na kayo? Yes, Your Honor. Pero have you ever done, business or transaction No, together? nakikita ko siya, Your Honor, sa office ng CIIS eh. Oh, pero hindi mo siya kilala like personal na pare, may papasok or Wala kaming usapan po na ganyan kasi yung tatay niya used to be a former customs, Your Honor. Okay, so ano yung masasabi mo doon sa sinasabi niyang Davao Group? That is correct, Your Honor, from the start of 2016. In fact, even yung positioning sa Bureau, nanggagaling sa Davao Group. Okay. So, kaya si Mark ay nag-i-enroll sa Davao Group para mabilis ang facilitation ng kargamento nila. So, yung 40,000 na sinasabi niya, yun yung may resibo lang na pumapasok sa customs. Maybe 10,000 or 15,000 sa shipping line. Then the rest of that, ay doon na yung sa grupo ng Davao Group. Okay. So, regardless na po yun, kung anong klaseng kargamento ang papasok, which is kaya nag-proliferate ang illegal pati na ho agricultural products. Ang dami po noon. Kasi hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Okay. If Congressman Yes, Adjong, please, just yes. I saw Major Cascolan nodding his head. Does that mean that you are confirming what Jimmy Guban is saying? Yes, Your Honor.
So alam niyo yung ganong sistema o kalakaran sa loob ng customs. Sir, it has always been the system, Your Honor. Okay, would you be able to name people who are behind these kinds of system? Unfortunately, Your Honor, I've been assigned to the Port of Iloilo for 7 years before I was transferred. Just this October. Other than that, Your Honor, the happenings during those times, 2016, present, I do not have much knowledge, but I can get only information through the grapevine. So grapevine information lang. Pero dun sa post mo sa Iloilo, Yes, Your Honor. is this happening? No, Your Honor, because the Port of Iloilo only just recently had containerized shipment. So before that time, only bulk shipments were brought to Iloilo. Bulk shipments meaning wala sa hindi containerized. Yes, Your Honor. So hindi pwedeng itago. Ibig sabihin, makikita Wala. mo kung Wala, yan ay Your semento, bigas. Yes, Your Honor. So iba talaga yung nasa loob ng container. Yes, Your Honor. So ngayon, containerized ang shipments dumadating dyan. Yes, Your Honor. Are you now with the Manila port or still in Iloilo? I'm now the executive officer of the Customs Narcotics Office. Okay, sige. Please For my continue. last, I guess, okay, so, Mr. Chair, Congressman Abante. alam ko na marami rin ka rin alam. So, are you willing to talk to us in an executive session to tell us everything that you know? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Thank you. Please proceed. Yeah, Last Mr. for Chair, your last question. For my last question, I believe Mr. Guban, maski hindi to ata kinwento or sinabi ni Mark as a form of responses sa aming mga membro ng committee, alam mo na may kalakaran na ginato. Tama po ba? Yung Davao Group, alam mo. Yes, Your Honor. Okay, even without his testimony or without his answers, you already know that there is a group called Davao Group operating within customs. Yes, Your Honor. Okay, sige. So, Mr. Chair, for my last, and maybe Mark Taguba, do you still stand your position that you have no idea whatsoever na itong shipment na inarrange niyo ni Mr. Kenneth Ong na galing kay Hong something yung tapos kumuha ka lang ng local consignee ay may lamang do you still stand with that? Wala po position? kaming alam Wala sa- kang kaalam-alam. Okay. Wala po talaga. Mr. Chair, for my final manifestation, Mr. Chair, I would like to manifest, I guess, that the testimony of Mr. Taguba is in fact corroborated by Mr. Guban. Kasi alam niya maski hindi niya na in fact, before we invited Mark Taguba, Jimmy Guban already relayed to us portion of that kind of arrangement and what you call this, yung ganong klaseng pagpapalakad. And then he also mentioned about certain names which appears to be names mentioned by Mr. Taguba. And yet they don't know each other. They know maybe sometimes nakikita sila but they are not type of persons na friends or nagkaroon ng negosyo. So, Mr. Speaker, the fact that they not that close and they haven't done any business together, as a tracker who's doing business in customs, as a former head of the intelligence division in the customs, makes, Mr. Chair, to my knowledge, at my understanding, it makes their testimony more believable. Because there's no reason for one of them to lie for the benefit of the other. Hindi naman magbe-benefit, Mr. Chair, si Mr. Guban kung mag-corroborate. So I think, Mr. Chair, it's parang yung sinasabi po nila sa English na cut from the same cloth kung titingnan natin yung storya nila. So it makes it believable, Mr. Chair, because there's no point for either Jimmy Guban or Mark Taguba to lie to benefit either of the two, Mr. Chair. So, Mr. Chair, para sa akin po, we need to, apart from looking at the real scenario, who are the culpable persons involved in this kind of transaction, particularly the case of Mr. Guban and Mr. Taguba. I think I'm confident, Mr. Chair, I'm just saying this, that under the current leadership of our commissioner right now, and with all of this information coming out, this committee, Mr. Chair, this committee can help out, and I believe the current leadership of the Customs is really committed to really reform the Bureau of Customs
and really strengthen our borders from protecting our streets from the entry of contrabands. And we do have confidence in the Bureau of Customs Authority, and we do not want to help you out. Okay, so yun po, that's will be my last manifestation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mark. Maraming salamat, Jimmy. Okay, thank you, Congressman Adyong. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutan ang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel, to continue supporting our contents. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.